Kaya pa, kaya? Kakayanin. Mukhang mahihirapan kaming bumaba. Pero dahil malayo na rin ang aming narating at malapit na rin ang falls, kaya napagdesisyon na namin na ituloy na lang namin ang pag-akyat. Pag-akyat namin, nagbungad ng ilog na wala pa ring agos ng tubig. Sa oras na ito, nagduda na kami. Nagbiyahe nga kami ng Alimanguan, San Vicente, Palawan. Pagdating namin agad kaming pinagandaan ng lunch ng aming kaibigan. At pagkatapos namin kumain, niyaya naman kami na pumunta sa Impanganan Falls. 30 minutes na lakad lang daw at malapit lang ito. Hi guys, dito kami ngayon papunta sa Impanganan Falls. At syempre, dahil kaladkarin kami, tara, sama kami agad. Wala nang papalag-palag, on the go. Tara let, nakaka-enjoy naman talaga mag-hiking lalo na't kung falls ang iyong pupuntahan. Tapos, kasama mo pa ang iyong mahal. Buti na lang, mahal niya rin ako. Pwede na! Wala kang alam sa nararamdaman ko. Kaya lang, napansin naming mukhang malapit na mag 30 minutes at malayo pa rin ang aming pupuntahang Impanganan Falls. May mga tulay na kawayan kaming dinaanan. Kung gusto mong tumulay na hindi nababasa ang iyong mga paa, pero para mas madali at iwas hulog, doon na lang kami sa sapa dadaan. Maya-maya may isa na namang tulay. Buhay na niyog ang aming dinaanan. Paborito talaga ng aming tour guide na dumaan sa tulay. Akala siguro nila, mahinang nila lang kami. Kahit kasama mga bata, tuloy ang paglalakbay. Igol na yan. Bisa tutulog tayo sa bahay. Tutulog tayo. Sa daan tayo, naulan na. Mahigit na nga 30 minutes ang aming paglalakad papuntang Impanganan Falls. Subalit natupwat hindi pa kami nangangalati sa aming pupuntahan. Nagtatawanan na nga kami habang naglalakad. Ini-enjoy na lang ang bawat hakbang ng mga paa. Sabi nga nila, sa baryo daw kapag sinabing doon lang o kaya malapit lang yon, sigurado yan. Malayo sa inaasahan mo yan. Dahil lang malapit sa bukid, kilometro yan. Hindi naman nagsisinungaling sila, kundi sanay lang talaga sila maglakad. Dahil mas praktikal naman talagang ilakad na lang. Para sa ating hindi madalas maglakad, ultimo sa kapitbahay na lang ang punta, sigurado ay magbumotor pa yan. O hindi naman, magta-trike pa yan. Kaya kapag madayo tayo sa ganitong lakaran, siguradong sasakit ang mga tuhod. I-comment na nga yan sa ibaba mga kaisi natin dyan kung tama ang experience namin dito sa Palawan. Parcel po ito yung kalabaw na to. Murang halaga lang. May nadaanan pala kaming puno ng mangga, sobrang daming bunga, mukhang naglalaway ng mga kababaihan na kasama namin. Sarap niyan with bagoong na alamang. At yung akala namin na narating na namin ang Impanganan Falls, hindi pa pala dahil ang narating pa lang namin ay ang mini dam na ginawa para sa patubig sa munting palayan sa ibaba. Makikita nyo nga dito na halos wala ng tubig ang dam na ito at mukhang malayo pa ang aming pupuntahang falls. Sa bilis ng aming tour guide maglakad, naiwan na nga kami, tamang sigawan na lang para magkarinigan. Wala na rin signal ang mga cellphone namin, inabot na rin kami ng ulan, hindi naman kalakasan pero basang-basa na kami sa ulan, walang masisilungan, walang makakapitan. Dito nag-isip kami kung saan namin idadaan ang batang kasama namin. Buti na lang nauna ang aming kasama, ang husband ni Joe, at nakakita ng daan na safe para sa bata. Pagkatapos namin tawirin ang delikadong tulay, dumiretso na kami para habulin ang aming mga tour guide na malabuyo ang bilis. Para sa mga hindi nakakaalam ng labuyo ay hindi siling labuyo ito. Ito ay uri ng manok na makikita lamang sa liblib na kagubatan. Mabibilis at may ilap na manok, iyon ang labuyo. Kung pamilyar ka sa manok na yan, i-comment mo na sa ibaba. Isang baba na lang daw. Ang baba ba? So guys, pinuforce talaga tayo dito guys. Para maubos yung pilik mata ko dito guys. Sabi namin, para makarelax pero mukhang stress ang inabot namin. Delikado na tong daan na to ah. Para may plano sa ating mga kapatid mo, di ba? Pinagplanuhan na tayo ah. Sa sitwasyon namin dito, nagdadalawang isip na kami kung itutuloy pa namin. Matarik ang paitaas, kaya namang umakyat pero dahil basa ang daan at panay patak ng ulan, mukhang mahihirapan kaming bumaba. Pero dahil malayo na rin ang aming narating at malapit na rin ang falls, kaya napagdesisyon na namin na ituloy na lang namin ang pag-akyat. Ayaw ko na! Kaya pa, kaya? Kakayanin. Ano? Paano po? Parang mas delikado pa dito kasi matulog tayo doon sa dagat. Pag-akyat namin, nagbungad ng ilog na wala pa ring agos ng tubig. Sa oras na ito, nagduda na kami. Medyo malayo na rin ang aming narating at kadalasan sa aking napuntahang falls, dapat meron na itong agos ng tubig. Pero sa sitwasyon na ito, wala pa ring tubig kaming nakikita maliban sa mga tubig na makikita ninyo sa bidyong ito. Matanggal talaga yung liog ko dito guys. Liog? O yung liog ko ito guys, o yung liog. Asan ang liog?
Eto guys! Delikado kasi ito yung mga bato na to. Double ingat talaga tayo nito. Di baling mabagal basta ano. Hindi naman natin alam ganitong baso ng Patay guys! walang tubig, naubusan. 30 minutes. 30 minutes guys! 30 minutes and 2 hours pala. Parang dumi. Parang madumi. At yun nga mga kaisi, tama ang aking duda, wala talagang tubig ang falls dahil sa mahabang tagtuyot gawa ng El Nino. Parang sinagnamatay! Patay guys! Hindi. Maganda talaga ito tubig kung hindi lang diba? Para na-scam tayo nito. Isang oras, lalakad. Pero meron pa, bigaw pa. Ha, sama din. Ilang minuto? Hindi yun nahihibasan. Ilang minuto? Magmotor pa kasi tayo. Ano na, hapon na? Guys, yung bigaw na yan, mamaho na tayo nito guys. Kasi wala tayong ligo guys. Oo, gandang view. Para siyang ano, para siyang inibin. Bakit nagkuruno ka no?